Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Nandito naman po tayo muli sa kabundukan sa umagang ito mga kabayan habang wala pang ulan. Siyempre po habang tayo naglalakbay dito, ang dami nating matatanaw, ang dami nating makikita na iba't ibang klaseng puno, iba't ibang klaseng bunga po mga kabayan. Pero yung bilog niya mga kabayan ay para siyang butil ng alateris po mga kabayan. Yes, iba't ibang kulay po mga kabayan. Yung medyo brown, yung medyo golden brown po mga kabayan, hinog na siya ibig sabihin. Kaya unti-unti nang nalalaglag. So ayan po mga kabayan, comment nyo po kung ano ito, kung sino nakakilala nito. Ayan, pagbagong bunga ito, grabe. Hitik, as in, ang ganda siguro ng kulay kasi yung iba magulang na. Ayan o. Kinakain ito ng mga paniki mga kabayan at ibon. So ayan po mga kabayan, tuloy-tuloy tayo sa paglalakbay dito sa kabundukan. Umulan, uminit man. Ay! Nagulat naman ako sa iyo. Nagulat ako mga kabayan. No, biglang gumuho. Saan ka galing? Ha? Ay, may kasama kang kalabaw. Teka, hindi ba nanunuwag yan? Ha? Saan ka galing? Anong gagawin mo? Magpapainom saan? Sa sibol. Wow, ang sipag mo ha. Hindi ka natatakot dyan? Ha? Anong pangalan niya? Damo lang. Ben. Anong pangalan niya? Ben. Ben? May pangalan. May pangalan pala. Parang aso lang din na. No? Ikaw, anong pangalan? Irene. Si Irene. Bakit nasaan ba si Mister mo, Irene? Bakit ikaw ang naghihila diyan sa kalabaw mo? Nagbabandil po ng puso. Kaya ikaw muna. Pag nasa trabaho yung mister mo, ikaw ang nag-aalaga diyan, ganon? Saan banda yung sibol? Sa bahay mo? Wow! Bakit hindi mo sinasakyan? Hindi pa siya marunong? Hindi pa niya kaya? Kasi sayang, may dala-dala na kayong sako, oh. Dapat sinapin nyo na at sinakyan nyo na. Ako dati, magaling akong sumakay niyan. Ha? Okay, sige. Saan bang sibol banda? Malayo ba? Malapit lang. Ito bahay mo? Opo. Wow, ang cute naman ng bahay mo. Hindi ka nababasa dyan sa ulan? Nababasa po. Nilagay ko na po ng Kaya may bagong dahon ng saging. Kasi ang lakas ng ulan nung isang gabi, di ba? Pwede ba kitang madisturbo saglit? Mailagay ko tong ano. Ilayo mo muna yung kalabaw mo ha. Baka suwagin tayong dalawa. Si Ben, ha Ben, magpakabait ka Ben. Oh, lagay ko. Ba't may dala-dala kang sako? Kumukha po ng langka. Kukuha ka ng langka? Ba't wala kang dalang langka? Mamaya po. Pupunta ka sa langkaan. Opo. Mangunguha ng langka. Opo. Saan banda? Malayo ba? Malayo. Pwede kami sumama sa'yo? Opo. Okay, sige. Painom mo muna natin yung kalabaw mo. Opo. Okay, sige. Dito yung bahay. Opo. So, ayan po yung bahay ni Ate Irene ba? Tama? Opo. Ate Irene. No, kagabi daw po mga kabay, nabasa daw sila sa ulan. No, nabasa daw po sila sa ulan mga kabayan. Kaya pala may bagong lagay ng dahon ng saging. Kasi siguro, para hindi sila masyadong mabasa dyan dahil napakalakas ng ulan. Ang cute naman ng bahay nyo. Ha? Okay, Tara, sige, painumin mo muna. Tapos saan mo iiwan yung kalabaw mo? Dalhin mo rin sa pangunguha ng langka? Dito na lang po. Iiwanan mo dyan. Ilang buwan na yan? Binigay po sa amin ganyan na pong kalaki. Ganyan na siya kalaki. Opo. Sarili nyo yung kalabaw? Hindi po. Parang kayo ang nag-aalaga. Opo. Diyos ko mga kabayan, talagang napaka-tiyaga nila mga kabayan. Kasi ang kalabaw mga kabayan, marami nagpapaalaga. Pero syempre taon ka, magkaroon din yan, mahirap din magpapaanak or magpabuntis po mga kabayan, mahirap din yun. No, iba, ini-enjoy ka. Yung iba naman talagang may bulog po mga kabayan, magbabayad ka din. Pero kailangan magtiyaga. Kahit sabihin mo, matagal-tagal pa ito magka-anak mga kabayan, at least meron talaga
At the same time, magagamit din nila dito sa rin yung kanyang magandang kalabaw. Dahil yung kanyang mister ay busy sa pagbabandel ng mga puso doon sa ibaba. Malayo yung mga kabayan. No, malayo po yung tulungan. Mukhang bata pa to sa Irene, mga kabayan. No, Irene. Mukhang bata ka pa, Ate Irene. 17 po. O, sabi ko na nga ba eh. Diba? Mukhang bata halata kasi. May anak ka na ba? Isa po. Isa. Ilang taon yung mister mo? 28 na po siya po. 28. Tapos kayo 17 years old. Opo. Isa ang anak. Opo. Nasaan yung anak mo? Nandoon po. Ah, iniiwan mo. Opo. Bukod dyan sa pag-aalaga ng kalabaw, ano pang ginagawa mo, Ate Irene? Para po may kasama po mag-aaral po ng lupa. Mag-aararo. Nag-aano kayo? Nagtatanim? Opo. May ano din kayo? May mga pananim din kayo? Opo. Di pa marunong mag-araro yan? Hindi po po. Kailangan turuan din siya, no? Para unti-unting matuto at magagamit nyo sa lupain. Ito yung kalabaw dito, mga kabayan, na native. No, yung hindi masyadong maitim. O, di ba nauhaw talaga siya? O, naubos siya kaagad. Hindi mo na nilalagyan ng asin? Nilalagyan po. Pero May asin na. Kasi kami dati, mga kabayan, no, nasuwag nga ako, mga kabayan, muntik na ako mabutlog o muntik na ako matanggalan ng isang mata, mga kabayan. Kasi nasuwag ako sa kalabaw namin bagong panganak. Tapos kumakain ng kumpay, kung tawagin sa amin, mga kabayan. Lumapit ako ng bagong panganak, sinuwag ako dito mismo sa gilid. Diyos ko, lahat ng mga tauhan ng parent ko noon, mga kabayan, nagsigawan, no? Kasi nagtatrabaho yung mga tao, nagsisigawan sa mga kabayan. Kasi tumilapon talaga ako, siguro dito or dyan, ang layo, mga kabayan, tumilapon ako, sinuwag akong ganyan, ang daming dugo. Akala ko natanggalan ako ng mata. Sawa ng Diyos, hindi pala, sa gilid lang. Kaya may takot, may phobia ako sa kalabaw, lalo na pag matapang. Hindi ko na kaya, matatakot na ako. Pero ito mukhang mabait, no? Opo. Okay, so 2 balde po, mga kabayan, ang kanyang naubos. Talagang nauhaw siya kahit hindi masyadong mainit ngayon, mga kabayan. Saka unti-untiin, sabi mo sa asawa mo, unti-untiin na matuto siyang masakyan. Ang bata mo pa talaga, no? Opo. Ilang taon ka nag-asawa? 13 po. 13 din? May na-vlog din kasi kaming 13 din nag-asawa, kaparehas mo. Pero ang sasipag nyo, ha? Hindi yung naglalaro lang sa cellphone. Sa mga edad yung ganyan 17, puro dot-dot ng cellphone. Pero kayo, ang inaatupag nyo dito sa kabundukan. Yun lang ang pinagkakaiba. No? Kasi marunong na kayo. Kumbaga, hindi kayo umaasa, tumatayo kayo sa sarili yung mga Pag paket. hindi ka po nagtanim, wala ka po aanihin. Tama. Pinapaliguan mo din. Opo. Wala po kasi sa ilog. Sa bagay, kagabi nakatikim siya ng ulan, di ba? Opo. Kahapon, kaya hindi siya masyadong mainitan. Sa bagay, ang kalabaw, mga kabayan, ay talagang mahilig sa tubig. Mauna ka, natatakot ako. Sa lilim na, kumbaga. Opo. Tapos, anong oras mo na naman siya ipastol? 3:00 po. Kasi ang kalabaw, masilang kasi, mga kabayan, hindi nila kaya yung sobrang init. No? Opo. Kaya kailangan, pag mga bandang tanghali, ililim mo na siya, ilagay mo na siya sa lilim, tapos ibalik sa pastulan mga hapon. Mabait. So ayan po, mga kabayan, dito ilagay ni Irene yung kanyang kalabaw. Oo nga, maano dito, malilim. Hindi ba siya makakawala dyan? Hindi po. Hindi niya kayang putulin yan? Hindi po. Subukan mo nga, hilain. Kasi delikado. Mahulog sa bangin, ako.
O tapos, diretso ka ngayon sa Langka. Langka. Then ibibenta, ganon. Opo. Oh. Samahan ka namin ha. Opo. Okay, tara, sige. Malayo ba yon? Malayo po. Malayo pa. So, ayan. Wow. Bukas na lang po ng ano. Kayo din ang nag-ano dyan, naglilinis at saka nagtatanim. Opo. May mga gabi pala yan dyan. Opo. Hindi pa nalinisan. Hindi po. Bukas pa. Bukas pa. Opo. Binhi, Opo. bubunutin nyo. Tapos, itanim ulit. Hindi na po. Lilinisan na. Linisan lang. O kasi ngayon kasi busy kayo eh. Mga tao ngayon lahat busy, di ba? Opo. Sa pagtatanim kasi tag-ulan na, syempre. No? Mapapalaban na naman tayo nito mga kabayan sa lakaran. Kasi manguha ngayon si Ate Irene ng langka, pangbenta na po niya mga kabayan, habang yung asawa niya nasa ibaba, naganap buhay din. No, nakita naman natin kanina, nagulat ako, nasa lubong natin. May daladalang, ang tapang, may daladalang damulag. Kung tawagin nila dito, kalabaw, damulag mga kabayan. Ang tapang. Sa bagay, pag sanay kasi yung kalabaw sa'yo, kung ikaw na yung amo, no, mabait na yan. Dati po natatakot po ako. Nung bago pa yan. Opo. Pero hindi naman kayo hinahabol yan. Hindi po. Hindi naman kayo sinuwag. Hindi po. Oo. Nasanay na lang kayo kasi siyempre wala yung mister nyo. Kayo talaga ang nagpapastol at nagpapainom ng tubig. Opo. Malayo pa rin. Opo. Ako, malayo pa rin mga kabayan. Buti ito, nagsasabi ng totoo. Kasi yung iba, pag sinabi mo malayo pa, nandyan lang. Nandyan lang, ganun. Pero ito talaga pag sinabi mong malayo pa ba, malayo pa. Walang problema, sanay tayo dyan. Basta dahan-dahan lang, wag lang takbuhan talaga na mabilis. Ulakaran na mabilis, dahan-dahan lang, kaya ko yan. May tungkod naman na ako eh. Grabe mga kabayan. Pahinga muna tayo ng konti. Dito sa lilim. Sa puno ng mga kawayan na malamig.
Sakit kali. Yan. Ang ganda ng ano niya, oh. Maano siya, maganda. Walang masyadong sira ito mga kabayan. Medyo malaki-laki yung mapakinabangan ni Ate Irene dito. Anong gulay dyan, Ate Irene, ang masarap? Unchi po. Ha? Unchi. Unchi? Pwedeng haluan ng unchi? Hindi po. Hindi, anong luto dyan sa ano? Anong luto dyan sa langka na masarap? Gata po. Ha? Gata. 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 Tama nga naman, gata. So, ganyan din ang ginagawa nyo. Pag merong langka, ginagataan nyo din. Opo. Pwede siguro lagyan ng unchi yan. Hindi po. Bakit? Pwede Oh. Baka po kagatin ng kidlat po. Pag ihalo dyan, kagatin ng kidlat? Opo. Anong kinalaman doon pag ano? Bawal pala. Bakit kami? Di ba may kasabihan sa inyo na na-atake siya, ganun ang kinain niya, busog siya. Pero yung nakakain siya ng iba-ibang Klase. Ibang klaseng ano, naghalo-halo. Kamay mo. na-atake siya, siguro busog siya. Sa amin naman kasi, sa amin mga kabayan ganito. Langka, gataan, lagyan ng saluyot, dahon. Saluyot, hipon, or shrimp, or pritong isda, no? Or yung dilis naman. Saluyot, dahon din sa amin, yung parang unchi. Dito sa kanila mga kabayan, hindi pwedeng ipaghalo yung langka at saka unchi. Baka daw kikidlat, kainin ng kidlat. Mamatay. Ganun pala sa inyo? Opo. Kaya para sabi ko, masarap haluan siguro ng unchi, sabi niya. Kainin ng kidlat. Makidlatan daw sila, kumbaga. No? Parang pag kumain ka dito ng bayawak mga kabayan, hindi ka pwede kumain ng bayawak dito na lagyan ng lara or lagyan ng sili kasi kikidlat uulan. Pero nung nagluto ako, nakasama ko yung mga kulot mga kabayan, ako nagluto, nilagyan ko ng maraming lara, nilagyan ko ng maraming sili. Kaya pala, habang naglagay ako ng sili mga kabayan sa sa barak kung tawagin o kaya yung bayawak, nagbulungan sila. Sabi ko, ano bang ginawa ko? Bakit nagbulungan sila habang naglalagay ako ng sili sa bayawak? Tapos maya-maya, kumuha ng asin, lahat sila nilaglagay ng asin. Sabi ko, ano nangyari? Bakit naglagay kayo ng asin sa ulo nyo? Sabi niya, kasi nilagyan mo yung bayawak ng Sili. ng sili, bawal sa amin. Sabi ko, ay Diyos ko, Apo, bakit hindi nyo sinabi? Sa kayo sinabi sa akin, kaya pala nagbulungan kayo kasi bawal. Bakit hindi nyo sinabi sa akin, pinagbawalan nyo ako sana? Sinabi, oy madam, bawal yung bawal po lagyan ng sili. Diyos ko, nagbulungan sila mga kabayan, tapos yung ulo nila lalagyan ng mga asin. Natawa ako, syempre. Natawa ako mga kabayan, pero umulan nga.
Umulan. Pero natawa ako sa mga itsura nila kasi naglagay ng sili. Bawal pala yon. Marami namang tubig. Madali masira. Yan, ganyan yung una. Dito may ano. Sige, alis mo na ako para... Mawangin yan lang. Abi na, mga lag. Naubi na kami nabuhay sa ansin at Ray. Oh, sige, sira. Sili. Katamat sili. Kung makikilala mo ka, ka manalit ko. Pagkaan. Puro ka lang natin. Tapo po na yelo. Hindi na. Diyan, ni. Grabe, ilang langka po ang nakuha ni Ate Irene, pero yung iba sobrang ano na talaga, sira na no. No, kaysa naman totaling walang mapakinabangan, no, na talagang tuluyan nandiyan mangitim sa puno, magkalaglagan, mas mainam, tama nga naman, very wise, no, gumagawa ng paraan para makabenta or magkapera makabenta kasi bulok lang siya na totaling hindi mapakinabangan. O di ba? Nakita mo yung kanilang mindset mga kabayan na okay, hindi naman tayo makatikim ng hinog niyan, hindi naman tayo makabenta ng buo niyan kasi masisira lang naman din yan. Ganito na lang gagawin natin para kahit paano bago tuluyang masira, mabulok, maibenta pa natin yung ibang parte ng ng langka. O di ba? So ayan no, ang sarap niyan, no? Mga magkano mga ganyan Lin, halimbawa, yan lahat, mga magkano yan? Ito po. Oo, ito. 5 piso po. 5 piso ang kilo ng langka. O halimbawa pag nabalatan na magkano naman? 20 po. 20 isang balot. Oh, so okay na rin siya mga kabayan. Yung alam mamuhunan ka kasi halos hindi na rin maibuka yung mga daliri mo dahil sa sapot mga kabayan. Para ka nang makumang yan. Matapos mo siya, puro para ka nang nakumang kasi balot na sa dagtay. Ang daming agta. Ayan o, sa kamay. Ibig sabihin, nandoon pa rin yung pagiging matalino, pagiging wais na ayaw magutom. Ika nga. Diba, Diyos ko, patawarin 5 piso, 1 kilo, no, ng langka. Tapos, medyo okay to. Yun nga lang, matrabaho. Talagang sakripisyo. Okay na rin yun. No, isang balot ay 20. Okay na rin po. Mayroon kasing iba mga kabayan na naglalako ng mga ginayat ng labong, ginayat ng mga langka, no? Kasi yung iba, ayaw nila talaga maglinis na may dagta. Kasi ang hirap, tinan nyo naman yung kamay niya. Kaya yung iba, gusto, binibili nila na nakagayat-gayat na. Tulad ng rabong po mga kabayan. Kasi meron din akong na-vlog noon na expert din po sa paggagayat ng labong. Diyos ko, dalawa talaga sila mag-asawa mga kabayan. Nagtutulungan sila, nagagayat sila ng rabong or labong, no, at hinahati nila sa palengke, meron na silang suki. So ito naman, ganun din po mga kabayan. Kailangan, balatan mo, nagayatin muna, and then ilagay mo sa suki mo, ibenta mo sa suki mo, and then tubuan na lang ng mga suki nila. Tapos, hindi na sila madagtaan or agta ang tawag nila doon sa dagta dito mga kabayan. Diba? Hindi na sila madagtaan, hindi na mahirapan. Kasi ang hirap niya, no? Diba? So, ganyan po ang ginagawa nila. May mga, na sila, may mga buyer na sila or mga hinahatiran, no, rabong or langka, mga kabayan. Sige, Lynn, mamaya, para hindi ka na mahirapan dyan, ako na lang ang bibili niyan, no.
Ako na lang bibili niyan Lin sa ano mo para makauwi ka na at makabenta ka agad. Hindi mo na dadalhin doon kung saan mo ibenta yan. At least ako na lang, gulayin ko na lang yan. Lahat ng bawal ihalo dyan, lahat ihalo ko. Lagyan ko ng barak. Bawal yan sa barak? O di ba marami din pala mga kabayan, no? Kung lahat ng sira ng langka mga kabayan, kung ganyanin mo, magkapera ka talaga pala. No? Imagine, kahit marami nakuha kanina o kahit maraming sira, pero at least may nakuha pa rin na ganyan kadami. So diskarte lang talaga. Ano nangyari sa kamay mo? Sapot ng gagamba. Sapot ng gagamba. Imagine mga kabayan na isa pa lang ang anak nila pero napakasipag na nila. Buti hindi ka nagdagdag ng isa pa Lin. Hindi na po. Mahirap po yung buhay. Oh, dapat ganyan. Hindi yung iindahin mo mahirap ang buhay, 10 na ang anak mo. Doon ka pa magsabi, ang hirap ng buhay. Pero 10 na pala. Wala ka na magawa. Oh, dapat gano'n katulad sa'yo, no? Yung mga babae na isa pa lang, nakaramdam na ng hirap, natatakot na kaagad manganak ng marami. Tama yun. No? Kasi ang hirap ng buhay, anak ka ng 10, anong mangyayari? Lalong mahirap. O sino ba ang maapektuhan? Yung mga bata. Siyempre, yung gumawa, nasarapan. Pero yung mga bata, nahirapan. Oh, totoo yun 'Di ba? Masarap gawin, nasarap pa yung mga magulang. Sino ngayon ang nahirapan? Yung mga bata, syempre kawawa. O tama 'yon. Isa pa lang anak mo, nakainda ka na ng hirap. Ngayon takot ka na mga anak ulit. O, 'di ba? Ayan po mga kabayan, o di ba? Marami nasayang pero marami din ang nakuha. Biro mo, kahit ibenta mo ng 50 pesos mga kabayan, kahit ako bibili ng 100 dyan. Alam niyo kung bakit? Hindi ka na mahirapan, hindi ka na badagtaan, no? Ilalaga mo na lang, palambutin mo na lang mga kabayan. Sa taong tulad ni Ate Irene, no, na napakasipag at madiskarte, no, walang mahirap sa kanya, syempre. Kahit maganda, dagta siya mga kabayan, no, walang problema sa kanya. Mas iniindan niya kung paano siya makadiskarte, no. Kaya sa lahat po na may mga langka mga kabayan, hindi lang si Ate Irene, sa lahat na merong langka, ganito po ang gagawin nyo. Pag hindi nyo na mapakinabangan, hindi na siya hihinog, no, hindi na siya lalaki, kasi mura pa lang ay nagkakaitim na po siya mga kabayan. Huwag yun nang antayin na tuluyan na mahulog o mangitim na siya, no, na hindi na talaga siya mapakinabangan. Ngayon pa lang gagawin nyo ganito po, gayat-gayatin nyo, tapyasan nyo ng mga sira, no, gayatin nyo, tapos ibenta yung mga kabayan, mapakinabangan nyo pera kaysa magkalaglagan lang dyan mga kabayan. Mahuhulog mo lang, masakit sa kalooban, no, makikita mo yung langka mo ang daming bunga, tapos di mo mapakinabangan, magkalaglagan lang, masakit sa yun, syempre sa damdamin yun na nakikita mo. Pero pag ibenta mo ng ganito, hindi masyado, 'di ba? Kumikita,
kumikita ka, medyo malaki pa yung kita mo mga kabayan. Basta tiisin mo lang yung pagod, no? Tiisin mo lang yung dagta nakakapit sa mga kamay mo kasi mapapalitan naman din yan ng pera. O, diba? So, nakailang balot ka, Ate Irene? 4 po. 4. So, mayroon na siyang more or less 100 dyan mga kabayan. Kaysa namang wala kang gagawin. Sabi nga niya, kung hindi daw magtiyaga, wala kang malalaga. Kung hindi daw, anong sabi niyo kanina, Lian? Kung hindi ka magtanim, Wala kang aani. walang aanihin. Kaya kailangan magtanim para may aanihin. Sipag, kumbaga, ang puhunan. Okay. So, let's go. Okay na yan. Ako na bibili lahat yan, ha? Okay, sige. Para uwi ka na at hindi ka na mahirapan pa dyan. Aray ko. Natatawa talaga ako kanina mga kabayan kasi ang daming nakalagay sa supot, ay nakalagay sa kamay niya, no? Tanggal siya pero lilipat doon sa kabila, halos. Ngayon wala na. So ayan po mga kabayan, ako ay lalong napahanga ni Ate Irene sa ginagawa niya, no? At gumagawa talaga ng paraan. So ngayon naman, mga kabayan, syempre sabi ko ako nabibili nito mga kabayan, ako nang magugulay nito, no? Iuwi ko to sa Pangasinan mga kabayan, no? Sasahugan ko yan ng masarap na karning buto-buto na karning baboy po mga kabayan, no? Or lagyan ng munggo, bahala na, basta anong klaseng ano yan, gulay, basta masarap. So ngayon po mga kabayan, meron po siyang biyaya na nagagaling po sa ating mapagmahal na sponsor. Nagpaabot po si Ma'am Felisa Gabwat po mga kabayan ng 2,000. Thank you po. 2,000 nagagaling po yan sa ating mapagmahal na sponsor, Ma'am Felisa Gabwat. Sabi nga ni Ate Irene kanina, yung langka niya na ginayat-gayat, wala pa daw 100 yan. Sige, ako na ang bibili niyan. O ito, 500 din, oh. Thank you po. At least wala kang pagod, no? Nag-enjoy pa tayo, makauwi ka pa ng maaga, at mas malaki pa yung kinita mo kaysa ibenta mo dyan kung sino-sino. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.